Araw po sa inyong lahat. Ako po si Carol Brigino at ngayon po ibabahagi ko po sa inyo ang mga iba't ibang uri ng katutubong sayaw sa Pilipinas. Ang mga sayaw po na ito ay nahati sa ilang klase o kategorya. Ang una po, sayaw panrelihiyon o ritual. Ito ay may mga sayaw na may kinalaman sa pananampalataya o paniniwala ng ating mga ninuno. Karaniwan po itong sinasayaw bilang alay sa mga Diyos, espiritu o sa kalikasan po. Halimbawa na lang, tinikling ng Leyte at idudu ng Abra. Ang susunod naman po ay sayaw ng pakikidigma. Ang mga sayaw na ito ay nagpapakita ng lakas, tapang at kakayahan ng mga mandirigma. Mayroon itong matitinding galaw na parang totoong labanan. Halimbawa po nito ay ang maglalatik at sagayan. Ang pangatlo po ay sayaw ng panliligaw. Ipinapakita po rito ang paraan ng panliligaw o panunuyo ng lalaki sa babae sa panahon ng ating mga ninuno. Madalas ito po may lambing at masayang galaw. Halimbawa po nito ay kuratsa at rohelia. Ang ikaapat naman po ay sayaw pang-aliw o panlibang. Sayaw ito na karaniwang isinasayaw sa mga kasiyahan, pista o pagtitipon. Mabilis ang galaw at masaya ang ritmo. Halimbawa po nito ang pandango sa ilaw at karinyosa. At ang ikalima, sayaw panlupa o pangkabuhayan. Ipinapakita dito ang mga gawain sa araw-araw tulad ng pagsasaka, pangingisda, o paggawa ng palayok. Halimbawa po nito ay mag-asik. Sa kabuuan po, ang mga katutubong sayaw ng Pilipinas ay nagpapakita ng ating kultura, paniniwala at pamumuhay. Isa itong mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na dapat nating pagmalaki at ingatan.